At umatake nga rin ho guys itong si former spokesperson na Harry Roque against dito kay President Bongbong Marcos. Abay nag-second demotion din siya sa mga binitawang bombshell, mga pasabog ni former President Rodrigo Roa Duterte. As usual, what do we expect? Amo niya itong si Digong. Si Digong ang nag-appoint sa kanya bilang, spokesperson nung panahon ng administrasyon ng Duterte. Amo niya yan. What do you expect? Talaga, 'di ba? Kakampiyan siya. Magse-second demotion yan. Now, anyway, sabi ni Harry Roque, isa din daw ho siya sa nakakita na nasa PIDEA, nasa list itong pangalan ni President Bongbong Marcos noong 2012. At meron daw hong artista din na ngayon ay laos na ang kasama doon sa list. At hindi siya naniniwala sa naging pahayag ng PIDEA sa pagdi-deny na, hindi kasama sa list itong si President Bongbong Marcos dahil nakita daw ho ng kanyang dalawang mata na kasama nga itong si President doon sa sa PIDEA list noong 2012. So anyway, pakinggan natin tong video na to Dapating kita Kate, minakita akong papel na galing sa PIDEA na pinangalanan nga si Presidente at isang artista na hindi na naman sikat ngayon, as mga gumagamit ng droga. Pero guys siya na mismo nagsabi na nakita niya ng dalawang mata niya na nasa list ng PIDEA na gumagamit daw ho ng droga itong ating Pangulo. Siya na mismo nagsabi guys, siya na mismo ang nagsabi. So ngayon ang tanong dito, nasaan na ang listahan? So not unless na, 'di ba, puro ka lang bunganga, paano kami maniniwala? 'Di ba? 'Di ba kung sa madaling sabi, to see is to believe. So, pakita nyo yung list bago kami maniwala. Diba? Yun lang yun para matapos yung issue. Ang daming hanas Wala ko lang yun kasi kung di ako nagkakamali, 2012 pa yung petsa. At sabi ko, kung totoo naman yan, siguro sa dating buhay. Kung totoo man yan, nakita mo ang list tapos sasabihin mo na kung totoo man yan. So, ibig sabihin you are not sure. Holy shit! Nahuli ang isda sa bunganga. Presidente, lahat naman tayo pa pwedeng magbago. So, ako, dahil ayaw kong isipin talaga na drug addict ang presidente, dahil kapag drug addict ang presidente, ibig sabihin, hindi talaga siya nagkokontrol ng bansa. Na parang nagtutugma sa mga pangyayari ngayon, diba? Ayaw niya mang isipin. Alam niyo yun guys, denial pero may banat. Ganon yung impact ni Harry Roque. Sabi niya, ayaw niya mang isipin na may presidente tayong drug addict. Dahil nga, hindi siya nakakapag-control ng maayos sa ating bansa. Pero sa ngayon, yan ho ang ating nakikita. 'Di ba? Una, sabi mo nasa list si President Bongbong Marcos noong 2012. Tapos sinabi mo din na kung totoo man ito, you are not sure. 'Di ba? Kasi sinabi mo na kung totoo man ito ay baka dating gawin niya 'yon. And then ngayon, sinasabi mo na it can affect the pag-handle ng bansa, 'di ba? Kung addict ang presidente. Naku, baka isa ka din sa nagpe-fentanyl Baka isa ka din sa nagtitake ng fentanyl. Nako, masama yan. Pero nagdarasal pa rin ako na hindi po yan totoo dahil hindi po yan makakaputi sa ating bayan. Ang nakapagtataka lang yung mabilisang denial ng PIDEA dahil hindi ko alam kung binalikan nila yung mga records na mga impormasyon na binigay nila kay dating alkalde Rodrigo Roa Duterte dito sa Davao. Ang hindi ko lang alam kung yung nakita kong dokumento ay kaparehong dokumento kasi nasabi ni Presidente. Pero kung yun nga yun, di papakita lang niya yung dokumentong yun. Pero ang sabi nga niya, hindi na niya isiniwalat sa publiko yan dahil kakilala naman niya. Okay, hindi niya isiniwalat sa publiko yan kasi kakilala naman niya. So,
how many people nakakilala niya or malalakas sa kanya? 'Di ba? Ang pinagtakpan niya, yan yung pinaka-biggest question dito eh. 'Di ba? Gaano kaya karami ang mga taong sinasabi niya nakakilala niya na pinagtakpan niya ng mga drug lord pala? Kaloka? Itong si Presidente ngayon, mula pa ng mga panahon na yun. At kung ako'y hindi nagkakamali at kung kaparehong dokumento yan, na wala naman akong kopya, no, pinakita lang sa akin yan. Oh, wala daw siyang kopya. Pinakita lang din daw sa kanya. Ang tanong, sino yung nagpakita sa'yo? At saka ang bobo mo naman sa part na nandun na yung name ni President Bongbong Marcos and then hindi ka pa magkukuha ng kopya kahit pa man magkaibigan kayo kasi, politics is politics. Hindi natin alam kung sino yung kalaban at kakampi at the end of the day. Diba? Huli. Ay 2012, Vice Mayor noon si dating Presidente Duterte. Vice Mayor siya, samantalang sa statement ni former President Rodrigo Roa Duterte when he was a mayor. Ano ba yung totoo dito? 'Di ba? Magsisinungaling na nga lang. Hindi pa ginalingan. 'Di ba? Maninira na nga lang. Hindi pa masyadong ginalingan. So paano kami maniniwala nito? Kung magki-create lang naman kayo ng mga fabricated stories or fabricated lies, dapat naman kahit pa paano yung kapani-paniwala. 'Di ba? Hindi yung gagawa kayo ng eksena ng ganap tapos iba yung kwento ng isa, iba din yung kwento mo. And wala tayong magagawa, guys, kasi itong si Harry Roque is a, former spokes appointed by the former president, by the administration of, former President Rodrigo Roa Duterte. Madami na din niyang napagdaan ng, ayoko mang sabihin, pero, baka lang, madami nang napagdaan ng pera yan. Diba? So, I think, hindi talaga niya mabibigyan ng loyalty itong si President Bongbong Marcos dahil nakapag-benefits to kay former President Rodrigo Roa Duterte. Diba? Kawawa naman yung matanda, inuudyok nyo. Nakakaloka, maawa naman kayo kahit papaano. Imbis na ituwid yung pagkakamali, sinusuportahan nyo pa. May mga second devotion pa kayo dyan. Maawa naman kayo kahit papaano, sunog na nga yung matanda sa sinabi niya eh. Nauhuli nga yung isda sa bunganga. Hindi nagmukhang mabango itong si former President Duterte sa kanyang ginawang exposure kay President Bongbong Marcos kasi even si Barry Gutierrez, 'di ba? Nag-comment din, nag-tweet. Alam niyo ba kung anong tweet niya? Alam mo naman palang adik tapos hinayaan mo pa na makipag-tandem ang anak mo sa isang adik. Kasi hindi ho nagmukhang mabango yung amoy ni former President Duterte. Mas lalo po siyang bumantot kasi ang tingin sa kanya ng mga tao, siya yung protektor ng mga high-profile person. Diba? Minsan kasi, alam nyo, natawa din ako, ang daming balang binitawan ni Digong, pero ni isang bala walang tumama kay President Bongbong Marcos. Hindi napiko ng ating presidente, pero mayroon hong exposure sa kanya. Dahil ito pa lang si former President Digong, is nagtitake ng high painkiller medicine which is yung fentanyl. And yung fentanyl na to, it can cause the mind damage, damage sa utak ng isang tao if you take these drugs for long time. Talaga nga naman. So, hoping sana na, alagaan nyo yung matanda. Alagaan nyo. Meron na kasing, kulang sa kanyang pag-iisip. Alagaan nyo yan. Diba? Yun lang.